So, hello and welcome back to the channel. My name is Ryan and today, magbubuo tayo ng isang napakagandang retro mountain bike. So, quick intro lang dito sa bike na ating bubuuin. Isa siyang Trek 820 from the 90s. Made of steel. Rigid siya, meaning no suspension at all. No any forms of suspension. Front fork is rigid. Rear triangle is rigid. So itong build na to, ang mangyayari dito is magiging neo-retro build siya. Meaning retro frame with modern parts. So for the drivetrain parts, gagamit naman tayo ng Shimano Q's. Gamitin natin is the U6000 10-speed shifter. For the crank naman, gagamit tayo ng Shimano Q's U6000 na 42 170mm 1x na crank arm. Itsura niyan. Yeah. So for the cassette sprocket, gagamit tayo ng Shimano Q's LG300 10-speed 1139 tooth. For the chain, gagamit din tayo ng Shimano Q's 1011 speed chain. Bottom bracket, gagamit tayo ng MT501. For the rear derailleur, gagamit tayo ng Shimano Q's U6000 1011 speed. So that's it. Ito na lahat ang drivetrain natin. So itong Shimano Q's group set, bago lang to ng Shimano. Personally, hindi ko pa nagamit tong group set na to. So hindi ko alam ang performance nito. So hopefully, reliable naman siya and responsive. Kaya malalaman natin pag binuo natin tong bike na to. For the wheel set naman na gagamitin natin para dito sa build na to, retro na Richie Vantage from the 90s. As you can see, yan. Meron din siyang Diore XT na hub. Check na lang namin yung alignment and tension ng spokes. Nirepack na rin namin to rear hub and front hub ilang days before. Chinek namin yung mga bearings, yung free hub, yung mga poles kung okay pa. Nirepackan na rin namin ng free hub grease. You can see okay pa oh. Miski yung decals dito sa skewers. Napaka-fresh pa. Tapos, itong free body niya, mahaba. So, sinukat namin, pasok yung 12-speed cogs. Perfect na perfect siya para dito sa build na gagawin namin. Dahil kasi as requested by the customer, gagamitan namin siya ng modern drivetrain. 3 days ago, pinalish ko na tong frame. Ginawan ko siya ng 2-step cut and polish, meaning ginamitan ko siya ng polishing compound para kumintab siya. Kasi ako, advocate ako ng keeping the factory paint original, lalo na sa mga lumang bike na ganito. Kasi once na ginalaw mo ng paint nito, di mo na mababalik yung factory paint nito talaga eh. Miski try mong gayahin, try mong i-replicate yung mga decals. For me, hindi na siya original. So, makikita mo talaga na preserve ng maayos tong paint job nito. So, let's keep it that way. May mga konti nga lang gas-gas to. Well, I'm not gonna say 100% itong bike na to when it comes to sa paint condition. Kasi may mga gas-gas siya. As you can see, oh, malalalim-lalim din. Pero, that's part of its character. Hayaan na lang natin siya ng ganun. Pero if you can see the factory paint, sobrang suabe pa. Even the decals, pati yung mga nandiyan sa fork. Yan, medyo may mga konting kalawang lang, pero natanggal na rin namin yan. Lalo na rin sa bottom bracket. Nung unang dumating yan dito, sobrang kalawang talaga yan. Dating dyan sa pagsascrub ng bottom bracket threads, dahan-dahan ka lang, gagamit ka lang ng gentle brush and hindi sobrang harsh na chemical. So, kapag na-mess up mo yan, medyo mahirap nang ipasok yung bottom bracket dyan. For the seat post, I think ang size nito, sinukat ko with my calipers 26.8 to 26.9. So medyo mahirap hanapan siya ng sukat in today's standards. Dito naman sa seat pin, umorder na kami ng seat pin dyan, so madali na yan. Brakes, meron tayong mga no old stock na Shimano M200 cantilever brakes. Pasok na pasok talaga siya dito sa build na to. Antay lang namin yung customer dumating dahil sinasa kanya lahat ng mga parts. So hopefully, we'll see you in a few minutes after neto. Ito yung gulong. So ito, dumating na mga pyesa. Dito na yung handlebar galing sa Blue Lug. Ano naman yan? Headset, gulong, yan, saddle. Seat post yan probably. Headset, saddle, grip, Richie. So ito na yung frame. Di pa siya ganun kakintab kasi di pa siya nawawax. Pero after nyan, pag nabuo namin to, makikita nyo ang tunay na kinang ng frame na yan. Vincent, kinakalikot na yung mga pyesa. Tingnan mo ako na size ang headset na yan. So ngayon, pe-press muna namin yung headset sa frame. Sakto yan. Dapat threaded yan. Ito nga pala yung mga owner ng bike. Si ma'am. Siya ang sasakay sa bike na yan.
So start na tayo sa pag-build nitong bike na to. Dumating na lahat ng pyesa, kompleto na. Hopefully, swabe lang ang ating pagbuo nitong bike na to at wala tayong ma-encounter ng mga problema. Paluin mo to. Ang laki. Yari, 1 in 1 itong nabili mo. Hindi kasya oh. So problem number 1. Mali yung headset na size na nabili. 1 in 1/8. Pero okay lang, nasolusyonan pa rin naman natin. Palit tayo ng ordinary na headset na hindi seal bearing. So na-press na rin natin to. Headset crown race. Press naman tayo ng headset ngayon. Magpe-press tayo ng headset gamit tong headset press. Hindi natin pupukpukin yung headset kasi less things na madadamage. Naging workshop tayo dito ah. So okay na quality check natin yung gawa ni ma'am. Dahil kasi parang nahihirapan yata siya magkabit ng gulong eh. Tingnan natin. Pwede na. Hiring kami. Pwede. Hiring kami rito sa shop. Send resume. Ayun. Send resume daw si ma'am. Tignan natin kung papasa sa ating final exam. Or Nanito. Galing Japan. From Blue Log Express. Di pa natin alam, may mystery package dito. Pero ito, ang Nito, riser bar siya, na black. So, sinunod ng ating customer kung anong ating recommendation. Riser na may swept back. So far, smooth naman yung build process. Lahat pumapasok except yung headset. Maluwag yan. So proceed na kami sa cockpit dito. Yung shifter, yung brake levers, pati yung mga kable. Yan, SS6 na Diacomp lever. One of the best mechanical levers na pwede mong ikabit sa iyong mechanical brakes. Mapa cantilever or mechanical disc brake. Ito naman, ang shifter. Bagong-bago to. Bago. Makinis-kinis pa, mainit-init pa. Medyo sakto lang pala, hindi pala awkward. Shimano QS U6000 shifter, tas Diacomp SS6 lever. Pasok naman. Ayan o, wala namang problema when it comes sa gap. Kita mo yan. Yan. Maluwag pa. Maluwag pa. Okay na. Ito yung Gasad. pag nahirapan na. Dapat nahirapan. Tapos check mo na ngayon muna kung gumagalaw siya. Pero yan, okay naman siya so far. Kami na lang magfa-final adjustment yan. Isang mystery package. Hindi natin alam kung ano yan, pero parang seat post siya, mahaba eh. Tagal naman yan, iinip yung mga nanonood eh. Relax mo kayo guys. Good day daw. Good day. Yun, seat post nga talaga, kulay itim. Magkakaalaman tayo, drum roll, kung kakasya to sa bike niya.
Ano yung sinabi ko size sa'yo? 26.8. Oh, 26.8. 26.8 daw to. So, hopefully, shoot siya. Dahil siya ako nag-recommend dun. Kaya kapag palpak to, reputation ko ang nasa line. So, malaman natin. Kaalaman tayo dito. 26.8. Nako! Kasya! Sabi ni, di pa rin ako pumapalpak. Kung mga ganito kasi, yung mga seat post na ganyan, kung 27 yung diameter na inside diameter nitong collar ng seat tube, dapat magbigay kayo ng at least 1 or 2 mm na clearance. So, tama ba? 0.2 mm, sorry. Na 0.2 mm clearance para may room pa gumalaw up and down ng seat post. Kasi if wala, magagasgas lagi yan. Tapos at the same time, ang hirap niyan i-adjust. Tapos, baka mapuwersa mo tong seat collar na to, tong part na to. Bubuka yan, pwede mag-crack yan. So, break time muna. Pahalo-halo si sir. 5 minutes, balik na kami. Kapit na namin yung RD. Lalatag na kami ng kable gamit ito para gumana na yung preno nito. Salpak na namin yung rear brake. Next naman is yung front brake. Kailangan pa ng konting tono pero magana na. Hindi kumana yan, ma'am. Alam mo na kung sino nag-ikot ng wrench na yan. So yun na nga, hindi na kami nagme-mekaniko dito, si ma'am na yung nagme-mekaniko. So pinanonood na lang namin siya. Mag-build ng bike. So binaba na namin yung mga tools, siya na baala magbuo ng bike. Pero to-check naman namin yung bike dahil kasi baka biglang may kumalas eh. Yun ang idea. So time check, 6:21 PM na. Tignan natin kung ano na ang progress sa build dito. Tutulungan sila para buuin tong nag-iisang bike na to. So mukha na siyang bike. Ano na meron? May brakes na tayo pero hindi pa nakalinya. May shifter na tayo. Meron na tayong drivetrain. May cogs na. May RD na. Nakatono na yan. Meron na tayong crank. Meron na tayong pedal this side na to. May brakes na rin. Kulang na lang na saddle pati ng grips. Tatakbo na tong bike na to. Kinakablehan na ang front brake. Sasalpak na namin yung saddle, pati yung grips. Ready na siyang i-test ride. Excited ka ba, bang? Sino bang hindi magiging excited? Handlebar pa lang, nito na. Stem, lever, brakes, gulong, ang ganda. Diba? Frame, ang ganda. Dinetail namin yan.
Sobrang useful talaga itong slip joint pliers na to. Ang laki. Kahit ano pwede mong ipiitin. Kahit ulo nitong mekanikong to pwede mong ipiitin eh. Yan, sige, tulak. Sige, tulak mo. Tulak mo. Tulo. Yan. Parang din... Yun. Ay, sumobra na. Liit ah. Pero pang maliit siya na tao eh. So guys, ito na nga, nabuo na namin yung Trek Mountain Track 820 after ilang oras. Nakitake part pa si ma'am dun sa pagbibuild nitong bike na to. So marami sana siyang natutunan sa pagbuo nitong bike na to dahil kasi marami kaming tinuro sa kanya. Sana at least nag-enjoy din siya dun. Ito na ngayon yung bike na nabuo. Sakto siya sa size niya dahil kasi parang extra small yata tong size nitong frame na to. Hindi ko alam eh, pero sakto yung sukat niya. Next naman, pakita na namin sa inyo yung picture nito kapag na-shoot na namin to para mapakita sa inyo yung mga details itong bike. Kung ano yung itsura up close. Dahil sa ngayon, medyo hindi nyo pa ma-appreciate to dahil sa video lang kita nyo up close yung mga pyesang nilagay namin dito sa bike na to. So that's it for this video. Sana nag-enjoy kayo dahil kasi masaya din tong pagbuo ng bike na to. Detail pa lang ng frame, medyo natagalan na kami pero worth it naman dahil kasi ang ganda rin talaga nung kinalabasan. Mahalaga sa lahat, masaya yung customer namin na pinagbuuan namin itong bike na to. Till next time, sana may mga ganito pa tayong content uli. Mga mabuo pa tayong maraming mga retro bike. So until next time, see you!